Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Mayroong planeta sa gitna ng Mars at Jupiter. Yan ay ayon sa mga astronomers ng ika-8 siglo. Kaya kung bibilangin natin simula sa planetang Mercury na siyang pinakamalapit sa araw, ang planetang hindi natin nakilala bilang planeta ay ang ika-5 sa ating solar system. Sa panahon natin ngayon, kung kailan marami ng kagamitan kagaya ng mga makabagong telescopes, alam na natin na ang nasa gitna ng Mars at Jupiter ay ang asteroid belt. Ito ay rehiyon kung saan matatagpuan ang karamihan ng mga asteroids sa ating solar system na umiikot sa araw. Pero ano nga ba ang nag-udyok sa mga astronomers na maghanap ng planeta sa rehiyong ito? At ano ang nadiskubre nila sa kanilang paghahanap? Ako si Madam Info. Tara, simulan na natin kilalanin ang napaka-espesyal na bagay na ito sa kalawakan. Pero kailangan ay bumalik muna tayo sa kasaysayan upang mahimay natin ng husto ang mga pangyayari. Ang mga planetang Mercury, Venus, Mars, Jupiter at Saturn ay unang kinilala ng mga sinaunang Babylonians maraming siglo bago pa ang panahon ni Kristo. Ang tinatawag na Ancient Babylon o Sinaunang Babylon ay ang pinakamaunlad at pinakamaimpluwensyang syudad noon. Ito ang sentro ng sibilisasyon ng Mesopotamia na nagsimula ng mga taong 2000 BC o before Christ o before Common Era hanggang 540 BCE. Ito ay matatagpuan malapit sa ilog ng Euphrates sa bandang timog ng Baghdad. Ang Babylon ngayon ay ang bansang Iraq. Ang mga siyentipiko ng sinaunang Babylon ay maraming mahalagang ambag sa larangan ng mathematics, physics at astronomy. Wala pang mga telescopes noon, mga mata lang ang gamit nila upang obserbahan ang mga bagay sa kalangitan. Sa unang tingin, pare-pareho lang na mga bituin ang mga nakikita nilang mga nagniningning na tuldok ng ilaw sa kalangitan. Pero sa kinalaunan ay napansin nilang kakaiba ang galaw ng 5 sa mga tuldok na ito. Habang ang mga karaniwang bituin ay nasa parehong posisyon gabi-gabi, ang 5 tuldok naman ay tila gumagalaw at umiiba ng posisyon at minsan pa ay parang bumabalik. Dito napagpasyahan ng mga sinaunang Babylonian astronomers na hindi mga bituin ang mga ito, kundi ibang uri ng bagay sa kalangitan na ngayon ay tinatawag na nating planeta. Sinasabing ang salitang planet ay galing sa mga Griego at ang ibig sabihin nito ay wanderer o gumagala, gaya ng paggalaw ng 5 planeta habang nakapirmis lang ang mga bituin. Iba pa ang tawag noon ng mga Babylonian sa 5 planeta. Ang Mercury ay tinawag nilang Nabu, ang Venus ay Ishtar, ang Mars ay Nergal, ang Jupiter, Marduk at ang Saturn ay Ninurta. Ang mga pangalang ito ay hango sa mga Diyos at Diyosa ng mga Babylonians. Napakatagal ng panahon yon, pero paano natin ito nalaman? Dahil maraming ebidensya, isinulat o iniukit ng mga Babylonians ang kanilang mga obserbasyon at kalkulasyon sa paggalaw ng mga bituin at planeta sa mga tinatawag na Babylonian tablets na gawa sa clay. Marami na ang nahukay ng mga ganitong clay tablets sa Iraq at ngayon ay nakapreserba ang ilan sa mga ito at makikitang nakadisplay sa British Museum. Nasuri at nainterpreta ng mga eksperto ang mga nakasulat rito na ginamitan ng pinakaunang sistema ng pagsusulat sa buong kasaysayan ng mundo na tinatawag na cuneiform writing. Sa napakahabang panahon, 5 lang ang planetang alam ng mga tao bukod sa Earth. 1608 nang unang naimbento ang telescope at isa si Galileo Galilei sa iilang tao pa lang noon na gumamit nito upang itutok sa kalangitan. Gumawa rin ng sarili niyang telescope si Galileo at napagbuti niya ito hanggang sa kaya nitong mapalaki ang mga bagay ng 30 beses. Nakatulong ito ng malaki sa pag-oobserba niya. 1610 nang madiskubre ni Galileo ang 4 na buwan ng Jupiter, ang Io, Europa, Ganymede at Callisto na sama-samang tinatawag na Galilean moons bilang parangal kay Galileo. Sa pagdaan ng mga taon, pahusay ng pahusay ang kalidad ng mga telescopes at noong March 13, 1781, isang baguhang astronomer na nagngangalang William Herschel ang aksidenteng may mahalagang nadiskubre habang nagsasagawa ng obserbasyon ng mga bituin. Una niyang inakala na isa itong kometa pero kinalaunan ay napag-alaman din niya na isa pala itong planeta. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isang planeta ang nadiskubre sa pamamagitan ng isang telescope. Katunayan, ito pa lang
ang unang planetang nadiskubre mula ng sinaunang panahon. Ngayon, kilala na natin ito sa pangalang Uranus. Dahil dito, biglang dumami ang mga astronomers na nagka-interes na makahanap rin ng iba pang posibleng planeta. Ang kaso, sa lawak ng solar system, hindi ito naging madali. Pero noong 1766, bago pa madiskubre ang Uranus, may isang German astronomer, si Johann Daniel Titius, ang nakapansin na parang may pattern ang pagkakaayos ng posisyon ng mga planeta sa ating solar system. Yung mga distansya ng layo ng mga planeta sa araw ay parang may kaugnayan sa bawat isa at bumubuo ng serye na tinatawag sa mathematics na geometric progression. Base dito ay nakabuo ng isang formula si Titius na kung ia-apply sa bawat planeta, ang makukuhang resulta ay ang distansya nito sa araw. Iminumungkahi ng formula na ang bawat planeta papalayo sa araw ay humigit kumulang na mga 2 beses ang layo sa araw kumpara sa mas nauunang planeta. Gusto ko munang ipaalala sa inyo na ang karaniwang ginagamit na unit ng distansya sa mga planeta ay ang AU o Astronomical Unit. Ang katumbas ng isang AU ay ang distansya ng Earth sa araw. Kaya ang ibig sabihin ng 2 AU ay 2 beses itong mas malayo sa araw kaysa sa distansya ng Earth sa araw. Ang 0.5 AU naman ay kalahati lang ng distansya ng Earth sa araw. Ngayong malinaw na yan, narito ang aktwal na distansya ng bawat planeta sa araw gamit ang AU. Wala pa dito ang Uranus dahil hindi pa ito nadidiskubre noon. Susubukan natin gamitin ang formula ni Titius, pero huwag kayong mag-alala dahil gagawin ko itong mas simple. Huwag sana kayong bibitiw kahit ito ay math dahil napakahalaga nito. Simulan natin sa serye ng mga numerong 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, and so on. Makikita natin dito na pwera lang sa naunang 0 at 3, ang mga sumunod na numero ay palaging doble ng mas naunang numero. Ang 6 ay doble ng 3, ang 12 ay doble ng 6, and so on. Tapos, dagdagan natin ng 4 ang bawat isa at i-divide sa 10. Subukan natin sa Mercury. Ang unang numero sa serye ay 0, kaya 0 plus 4 equals 4, divided by 10 equals 0.4. Halos malapit nga ito sa aktwal na distansya ng Mercury sa araw. Subukan naman natin sa Venus. Ang susunod na numero sa serye ay 3, kaya 3 plus 4 equals 7, divided by 10 equals 0.7. Tama uli. Sa Earth naman, 6 plus 4 equals 10, divided by 10 equals 1 AU. Eksakto. At ganun din sa Mars, 12 plus 4 equals 16, divided by 10 equals 1.6 AU, na malapit rin sa aktwal. Tignan natin ang susunod na planeta, ang Jupiter. Ang susunod na numero sa serye ay 24 plus 4 equals 28, divided by 10 equals 2.8. Mukhang malayo ito sa 5.2 AU na aktwal na distansya ng Jupiter sa araw. Pero ituloy natin dahil ito ang pinakapunto ng video na ito. Ang susunod na numero sa serye ay 48 plus 4 equals 52, divided by 10 equals 5.2, na siyang katumbas ng aktwal na distansya ng Jupiter sa araw. Ang sumunod na numero ay 96 plus 4 equals 100, divided by 10 equals 10 AU, na siya namang malapit sa aktwal na distansya ng Saturn sa araw. Kumbaga, kung susundin ang formula ni Titius, mayroon dapat planeta sa pagitan ng Mars at Jupiter na ang layo sa araw ay 2.8 AU at mayroon ding planetang mas malayo sa Saturn na nasa 19.6 AU. Hindi masyadong pinansin ng iba ang obserbasyon ni Titius maliban sa isa pang German astronomer, si Johann Elert Bode. Naging mas aktibo pa nga si Bode sa pagpapalaganap ng ideyang ito ni Titius at isinama niya ito sa inilathala niyang aklat noong 1772. Pero nang madiskubre ang Uranus at nakalkulang ang aktwal na distansya nito sa araw ay 19.2 AU na tumutugma sa prediksyon ng formula, biglang naging interesado ang ibang mga astronomers. Nagkaroon ng mataas na kumpiyansa ang scientific community dito at ang ideya ay itinuring ng isang law o batas. Tinatawag na ngayon itong Titius-Bode Law. Pero upang mas maging konkreto ang Titius-Bode Law, mahalagang mapunuan ang puwang sa gitna ng Mars at Jupiter. Iminungkahi ni Bode na hanapin ang nawawalang planetang nasa 2.8 AU. Nag-organisa pa siya ng grupo na magsasagawa ng paghahanap at tinawag silang Celestial Police. Puro prominenteng mga astronomers ang naging kabilang sa grupong ito na umasang isa sa kanila ang makakahanap ng nawawalang
nawawalang planeta. Ang kaso, naunahan sila ni Father Giuseppe Piazzi ng Italy na nadiskubre ang ngayoy tinatawag nating Ceres nung taong 1801. Isang mongheng Katoliko si Piazzi na noon ay 54 na taong gulang na. Hindi niya intensyong hanapin ang nawawalang planeta. Ang trabaho niya noon ay kumplitohin ang katalogo ng mga bituin. Inoobserbahan niya ang kalangitan noong January 1, 1801 gamit ang noon ay makabagong telescope na tinawag na Ramsden Circle. Napansin niya ang isang tuldok ng liwanag na medyo malabo at kakulay ng Jupiter na hindi kabilang sa nasa katalogo. Nang sumunod na gabi ay naiba ang pwesto ng nasabing tuldok habang ang ibang bituin ay nasa kanilang parehong posisyon. Ganun rin ang nangyari sa mga susunod pang gabi. Gaya ni Herschel, inakala rin ni Piazzi na ang kanyang nadiskubre ay isang kometa. Pero dahil mas mabagal at consistent ang galaw nito, naisip na rin ni Piazzi na posibleng mas higit pa ito sa isang kometa. Na-excite ang Celestial Police, lalong-lalo na si Bode dahil baka ito na nga ang hinahanap nilang planeta. Sa una ay nahirapan silang kumpirmahin ang discovery ni Piazzi dahil nag-iba na ito ng posisyon at napalapit sa araw. Natakpan ng nakasisilaw na liwanag ng araw ang Ceres at hindi na ito makita sa kalangitan. Mabuti na lang at may isang batang-batang German mathematician, si Carl Friedrich Gauss, na nakadevelop ng isang paraan para makalkula ang orbit ng isang bagay sa kalangitan. Na-predict niya ang tamang dinaanan ng Ceres at nahanap uli ito. Kumpirmado, ang aktwal na distansya nito sa araw ay 2.8 AU na tugmang-tugma sa prediksyon ng Titius-Bode law. Mukhang nalutas na nga ang puwang sa pagitan ng Mars at Jupiter. Nahanap na nga ba ang nawawalang ikalimang planeta? Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pasalamatan sina Julie Wisconsin, Travel with Christian, Jojo Ratunil, Pareng Gorek, Philip Ronquillo, Del Labao Ereño, and Black Whites. Sobra kong naa-appreciate ang inyong support. You can also support this channel by clicking the thanks button below. Ang unang ibinigay na pangalan dito ni Piazzi ay Ceres Ferdinandea. Ang Ceres ay hango sa diyosa ng agrikultura ng mga Romano at ang Ferdinandea ay bilang pagpupugay sa hari ng Sicily sa Italia na si King Ferdinand III. Kinalaunan ay Ceres na lang ang napagkasundo ang itawag dito ng iba pang mga astronomers. Hindi pa masyadong humupa ang pagdiriwang sa pagkakadiskubre ng planetang Ceres. Nang sumunod na taon, 1802, may isa na namang planeta ang nadiskubre sa kaparehong orbit ng Ceres na may kapareho ring distansya mula sa araw. Pinangalanan itong Pallas ng nakadiskubring si Heinrich Wilhelm Olbers na isa rin sa mga Celestial Police. 1804 naman nang madiskubre ang Juno ng isa ring Celestial Police na si Carl Ludwig Harding. Nasa parehong orbit rin ng Ceres at Pallas ang Juno at noong 1807, si Heinrich Wilhelm Olbers na naman ang nakadiskubre ng ika-4 na planeta sa parehong orbit, ang Vesta. Nagdududa na si Herschel. Kung natatandaan nyo, siya yung nakadiskubre ng Uranus. Inisip niya na baka hindi dapat ituring na planeta ang 4 na ito dahil mas maliliit sila. Iminungkahi niyang tawagin itong mga asteroids na ang ibig sabihin ay star-like o parang mga bituin. Gayunpaman, sa sumunod pang mga 50 taon na natiling 11 ang kinikilalang planeta sa ating solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Jupiter, Saturn at Uranus. Nang nadiskubre ang planetang Neptune noong 1846, biglang gumuho ang Titius-Bode law dahil hindi tumugma ang formula sa aktwal na distansya ng Neptune sa araw. Naisip ng ilang astronomers na nagkataon lang o parang tsamba lang ang pagkakatugma ng formula sa mga naunang planeta. 1851 nang opisyal nang iklinasipika ang Ceres bilang asteroid. Gayon din ang Pallas, Juno at Vesta, at ang Jupiter na uli ang ika-5 planeta. Fast forward sa taong 2006, ang taon kung kailan na-demote ang Pluto mula planeta sa pagiging dwarf planet na lang. Sa parehong okasyon, ang Ceres naman ay na-promote mula sa pagiging asteroid, iklinasipika na itong dwarf planet. Nag-iisa lang ang Ceres sa asteroid belt na may ganitong klasifikasyon. Ang iba ay puro asteroids na. Nag-iisa lang ring dwarf planet ang
ang series sa loob ng orbit ng Neptune at maging sa inner solar system dahil ang apat pang dwarf planets, ang Pluto, Makemake, Haumea at Eris ay pare-parehong nasa Kuiper Belt. Ngayon ay mas marami nang alam ang mga scientists tungkol sa series dahil sa obserbasyon ng mga modernong space telescopes gaya ng Hubble Space Telescope at Herschel Space Observatory. Pero bukod sa pangmalayuang obserbasyon, pinuntahan mismo, inobserbahan at pinag-aralan rin ito ng malapitan ng Dawn spacecraft ng NASA mula 2015 hanggang 2018. Lilinawin ko lang na ang Dawn ay nag-orbit o umikot lang sa Ceres at hindi ito naglanding sa surface. At ito ang mahahalagang impormasyong nakalap ng mga telescopes at ng Dawn tungkol sa Ceres. Ang lawak ng Ceres ay mga 940 kilometers. Ganito kaliit ang Ceres kung ikukumpara sa buwan at sa Earth. Gayunpaman, ang Ceres ang pinakamalaking bagay sa asteroid belt na siyang bumubuo ng 35% ng bigat ng buong asteroid belt. Para makumpleto ng Ceres ang isang ikot nito sa araw, aabutin ito ng 1,682 Earth days o 4.6 Earth years. Pero ang rotation nito sa kanyang sariling axis ay 9 hours lang, kaya isa ang Ceres sa may pinakamaiksing araw sa solar system. Ang atmosphere dito ay napakanipis at may ebidensyang mayroon itong water vapor na malamang ay nalikha ng mga cryovolcanoes o ng yelo sa surface. Tinatansya ng mga scientists na ang Ceres ay binubuo ng mga 25% ng tubig na nasa ilalim ng surface nito. Kung baga, mas marami pa palang tubig ang Ceres kaysa sa Earth. Bago matapos ang misyon ng Dawn spacecraft, bumaba ito ng mga 35 kilometers lang sa ibabaw ng surface, kaya't mas lumitaw ang mga detalye ng Ceres, gaya ng mga sikat na ngayong bright spots dito. Inanunsyo ng mga scientists na ang mga bright spots na ito o maliliwanag na bahagi ng Ceres ang kumukumpirma na ito ay sagana sa tubig. Ipinaliwanag nila na ang lumikha ng mga bright spots ay ang likido galing sa ilalim ng surface na parang bukal ng tubig alat o salt water. Tinatansya nilang ang bukal ay may lalim na mga 40 kilometers at may lawak na daan-daang kilometro. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa noong 2020, base sa datos mula sa Dawn, ibinibilang na ngayon ang Ceres sa mga tinatawag na ocean worlds, kasama ang mga buwan ng Saturn na Titan at Enceladus, ang mga buwan ng Jupiter na Europa, Ganymede at Callisto, ang buwan ng Neptune na Triton at ang Pluto. Kung gayon, isa na rin ang Ceres sa kakaunting lugar sa solar system na posibleng may senyales ng buhay. Yun nga lang, ayon sa mga scientists, kung mayroon mang buhay doon, malamang ito ay maliliit na mikrobyo na kaparehas ng bakterya. Wala mang nabubuhay ngayon doon, posibleng may mga senyales na nagkaroon ng buhay sa nakaraan nito. Malakas ang posibilidad na ito, lalo pat nakita ng Dawn na sagana ito sa mga organic molecules, partikular sa rehiyon ng Ernetet Crater. Natuklasan rin ng Dawn ang chemical na ammonia sa komposisyon ng surface ng Ceres dahil kailangan ng ammonia ng malamig na temperatura na gaya ng sa outer solar system o mas malayo sa Jupiter upang mag-condense. Napagtanto ng mga scientists na posibleng doon nagmula at nabuo ang Ceres at napapunta lang ito papalapit sa araw. Nakita rin ng Dawn spacecraft na ang geology o pisikal na struktura ng Ceres ay nananatiling aktibo. Ang mga bulkan nito ay patuloy na lumilikha at nagbubuga ng mga material na binubuo ng yelo at tubig. Ang prosesong ito ay tinatawag na cryovolcanism. Nag-iisa ang prominenteng bulkan na posibleng isang cryovolcano na madaling makita sa surface ng Ceres, ang Ahuna Mons na may taas na 6 kilometers at may lawak na 15 kilometers sa paanan nito. Marami pang sekreto at mahahalagang impormasyong pwedeng matuklasan sa Ceres, kaya't mayroon ng mga nagmumungkahi na sundan ang Dawn mission. Sana ay naipakilala ko sa inyo ng husto ang Ceres, ang dating ika-5 planetang naging asteroid at ngayon ay isang dwarf planet na. Napapag-usapan na rin lang natin ang mga asteroids. Dito ay tinalakay ko ang tungkol sa isang kakaibang klase ng mga asteroids. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.